Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Muli po ay binabati namin kayo ng maganda at masayang araw po ng Thursday. Napakabilis ng panahon. Malapit na namang matapos ang buong isang linggo. Kumusta po kayo mga kaibigan? Kami po ay umaasa na sa inyong pakikinig sa ating pong programa araw-araw, ito po ay nagdadala ng pagbabago sa ating pong mga buhay at tayo ay lalong naiilapit, utay-utay sa ating pong Panginoong Hesus. Bawat panahon po ay palaging tama para gawin ang tama. You know, the time is always right to do what is right. So, kung meron po tayong mga iniisip na alam natin na tamang gawin na atin ang ipinagpaliban sa matagal na panahon, it is always the right time to do what is right. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Melo Ana Demong, at ang ating programa ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Patuloy po namin kayong inaanyayahan, samahan kami sa loob lamang po ng isang oras upang sama-sama po nating pag-aralan kung paano natin patuloy na lilinangin ang atin pong mga likas, kung paano po maaabot natin yung mas mataas na kalidad ng pamumuhay, mas maging makabuluhan po ang ating pamumuhay. At kung paano din nga po patuloy tayong magkakaroon ng buhay at lumalagong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kami po ay namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia, at sa mga nanonood po on Facebook or YouTube, makikita niyo po dyan yung ilan sa mga aklat na atin pong ipinamimigay. Kung nagnanais po kayo makatanggap, we are just one call and one text away, 0917-174-2777. Yan po ang inyong maaaring i-text or tawagan, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan naman natin na nasa ibang bansa, ang ating pong toll-free number 1800 132-20196. 1-800-132-20196. Maaari rin kayong mag-send ng email sa connect@adventist.ph o kaya po ay mag-iwan ng mensahe, komento sa ating mga socials, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, ang ating naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. So, please like, follow, subscribe, and don't forget to share po sa inyong mga kaibigan. At sa mga nagnanais po ng readily available, downloadable na po ng mga Bible Study Guide, meron tayong pang bata at pang adult, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Magpapatuloy na tayo mga kaibigan. Kahapon, tinalakay natin ang tungkol sa forgiveness. Ano ba? Forgiveness ba? O pipili nating mag-resent? Ngayon po ay parang kadugtong ito, continuation ng bahaging yon. Honor and shame. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane. Masayang araw mga minamahal. Kumusta po kayo muli sa araw na ito? Nagkaroon ba tayo ng karanasan kahapon na maging mapagpigil, maging mapagpatawad? Nagkaroon ba tayo ng mas malawak na kaunawaan? At hinayaan ba natin na yung pag-ibig ng Panginoon ay manatiling nakatatak sa puso natin at gumagawa para ito'y umakay sa atin na maging mapagpatawad? Napalayain ang lahat ng galit, ng puot na meron tayo, para tayo ay makamove on, at hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos ang magliwanag, sa ating buhay, Natutunan natin na ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa sama ng loob, yung bitterness, we become better person if we let go of our bitterness. Nagpapagaling ng kaisipan, ng ating damdamin, ng ating pangatawan, ng ating relasyon sa kapwa at relasyon natin sa Diyos. Ang tugon nga ng Panginoon kay Pedro sa Mateo 18:21 hanggang 22, ang sabi sa tanong ni Pedro na ilang beses dapat magpatawad. Ilan daw po? 70 times 7.
or 490 sa ating paningin. Pero ang totoo, gustong sabihin ng Panginoon, forgiveness has no limit. Ano po? Ang ibig sabihin, always forgive. Palagi tayong magpatawad. Ano po? Dahil ang Panginoon hindi nagsasawang magpatawad hanggang tayo'y humihingi ng tawad ng buong puso natin. Ano po? At tayo repentant. Ano po? Sa ating nagawang kasalanan, magpapatawad ang ating Panginoon. Tingnan daw natin ang mga batang nag-aaway. Kung minsan po maganda, inoobserbahan natin yung paligid natin. Ano? Tingnan natin yung nag-aaway ng mga bata. Nag-aaway sila ngayon, pero after a while, ano po, siguro mga ilang minuto lang, or ilang segundo lang siguro nga sa iba, no, ay bati-bati na sila, no? Minsan nga sasabihin, galit tayo ha, tapos mamaya bati na tayo, ano? Nakakatuwa yung mga simpleng ng bata, approach ng bata sa buhay, kung paano maging mapagpatawad. Ganon din daw po ang maging karanasan natin, maging attitude ng mga tulad natin, ng mga grown-ups, na madali tayong magpatawad. Okay. Yun ang nais ng Panginoon. Huwag lubugan ng araw ang ating mga galit. Settle them before sunset. Ibig sabihin, huwag nang patagalin. Baka magkaugat pa yan. At baka yan ay magkabunga pa. Na mahirap na mahirap nang putulin, mahirap nang gamutin. Huwag hayaang magdala ito sa ating pagkakasala. Huwag nating ibilanggo ang ating sarili dahil sa galit at sama ng loob. Let go of our bitterness and let us be better person. Let God and His love rule our hearts. Ngayon naman po, napalaya na natin ang ating sarili. Sana, Sana lahat tayo ay naging bukas ang ating puso at isipan na magpatawad. At madaling magkaroon ng pag-unawa. Yung maliliit na bagay ay atin pong pinalalampas na. Ibig sabihin kung atin mang pinapansin pero hindi ito nagiging dahilan para tayo po ay mainis o magalit. We reconciled ourselves with those who wronged us and with God. We are now ready to settle our case to God. Handa na tayo para dalhin ito sa Panginoon. Paano naman kaya kung tayo ang may iniingatang kasalanan, may nagawa tayong masama sa ating kapwa? Nandun yung pagkadama, yung shame, yung guilt, pagkadama na, naku, ako'y nagkamali, parang ako'y lumubog na dito sa aking kinatatayuan, kaya hindi ko na kayang harapin ang bukas, parang pinagtatawanan ako ng mga tao, parang lagi nila akong pinag-uusapan. Naranasan po ba natin yun? May mga taong gano'n na doon sa kanilang naging kasalanan ay maaring ang iba na bulgar sa kanilang komunidad, sa kanilang mga kamag-anak, o kaya naman ay bagamat hindi alam ng iba, pero yun ang nararamdaman ng tao kasi yung guilt kapag tinatawagan, pinapakita sa atin na tayo nagkasala, yan po ay paraan ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin tayo ay manatiling i-blame ang sarili natin, hindi natin maihingi ng tawad o mapatawad ang ating sarili. Para bang lagi mong gustong sisihin ang sarili mo at paulit-ulit na inaalala mo na nagkamali ka. Sa araw-araw bumibigat yung pakiramdam mo. Hindi ka makalakad ng diretsyo, hindi mo makompose ang sarili mo. Parang wala nang karangalan para sa iyo. Kaya ay karaniwang nararamdaman ng mga taong mayroong guilt, mayroong shame, mayroong pagkadama na siya ay may makasalanan. Paano natin dadalhin ang ganitong damdamin? Ang hirap di po ba, O saan o kanino tayo pupunta kapag ganito ang ating nararamdaman? Balikan po natin yung mga natutunan natin noong mga unang pag-aaral natin. Natutunan natin, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan, mahal kanya, mahal niya ako. Sa kabila na tayo ay may tendency to sin, tayo nagkakasala, mahal pa rin niya tayo. Nilikha niya ako na may panukala siya para sa iyo at nais niyang mamuhay ka nang may mithiin ka rin sa iyong buhay. May pangarap ang Diyos para sa iyo. Yan po yung mga natutunan natin, yung mga sunod-sunod nating pag-aaral. At gusto niya mamuhay ka ng may pag-asa, may pag-ibig, may kapayapaan sa Kanya. Maging pagpapala
ang paggamit natin ng talento, ang kakayahan na binigay niya para sa bawat isa sa atin. At kahapon po, natutunan naman natin yung tungkol sa pagpapatawad. Ngayon ang panahon para na makita natin na mapatawad natin ng iba. Hindi totoong makakapagpatawad tayo kung tayo mismo sa ating sarili, hindi natin mapatawad ang sarili natin. Ito na yung panahon para ilapit natin ang sarili natin sa Diyos. Walang ibang unang-unang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Lumapit tayo ng may pagsisisi, sa ating nagawang kasalanan. Humingi tayo sa Kanya ng kapatawaran. Dahil ang Diyos ay Diyos na mahabagin at Diyos na mapagpatawad, mga minamahal. Huwag nating ikulong ang sarili natin dun sa kasalanan yun o manatili na lang tayong lugmok dahil sa mali nating ginawa at hindi na natin naihingi ng kapatawaran. Kagaya ni Judas, kung bakit humantong sa kamatayan si Judas, sa pagpapakamatay, dahil hindi niya kayang dalhin yung guilt, yung damdamin na nagkamali siya, na dapat ay nagsisi siya sa kanyang kasalanan at lumapit siya at naghingi ng kapatawaran. Yun ang nagkulang, hindi nanghingi ng kapatawaran. Ayan. Walang sino man sa atin ang hindi po nagkakasala. The only difference is that in humility we come to God as a repentant sinner. Ang kaibahan lang ay kahit na nagkakasala tayo, lumalapit tayo sa Diyos at may pagsisising humihingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Wala po tayong mararating. Wala tayong maisa sa katuparan sa panukala ng Diyos para sa atin kung hindi po tayo maniniwala na may nakatataas sa ating lahat, makapangyarihan sa lahat, na makapapalit nung kahihiyan, nung kasamaan, yung kasalanan na mayroon tayo, patungo sa papuri, mula sa pagpapatawad niya sa atin. Honor or shame? Ano po ba ang ating pipiliin? Ang karangalan mula sa Panginoon dahil pinatawad niya tayo, kinikilala niya, ino-honor niya tayo because we come to Him repentant, and we seek His forgiveness, we confess our sin. Piliin natin kung alin ang hahayaan natin o pahihintulutan natin gumawa sa ating buhay. Ang isa ay magre-repair, ang isa naman ay sisira. Alin tayo? Saang side po tayo? Sabi sa 1 John 1:9, ito po yung ating assurance that God is ready to forgive us. And sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our unrighteousness. So ang Panginoon, kapag tayo nagsisi, ating inihingi ng kapatawaran, ang kanyang katapatan, at ang kanyang pagiging matuwid, sa kanyang pagiging matuwid, patatawarin niya po tayo. Lilinisin niya tayo, na parang hindi tayo nagkasala. Yun yung binibigay ng Panginoon na promise sa bawat isa sa atin. Pero kailangan we will come to Him. We come to Him. We confess our sins to Him. Gaano man kabigat o kahirap ang dinadala nating guilt, mga minamahal, yung shame, yung kasalanan ngayon. Kung hindi ka man kayang patawarin, kung hindi ka man kayang patawarin ng taong nagawan mo nito, o kahit yung sa sarili mo, parang hirap mong patawarin ang sarili mo, bakit ko nga ba yun nagawa? Ang Diyos handa anumang oras para patawarin ka at bigyan ka ng bagong buhay. Mga minamahal, patawarin natin ang ating sarili sa mga mali nating nagagawa. Sa mga mali nating nagawa noon. Let us move on. Let's come to God and repent of our sins. Be cleansed, na sa harapan niya at tayo po ay tumingin sa panibagong buhay. Mamuhay ng may pag-asa dahil ito ang nais ng Panginoon. Maaring may mga hindi magandang bunga, consequence, ang nagawa nating kasalanan. Reality po yun. Tanggapin natin ito sa ating puso na may mangyayaring bunga yung ating kasalanan. Kahit si David, si
Haring David, tinanggap niya yon na dahilan sa kanyang pandaraya kay Uriah, no, para angkinin ang asawa nito, ay inanin niya po yung consequence ng kasalanan yun. Siya rin ay pinagpalit ng kanyang anak sa kapangyarihan, nais kuhanin sa kanya ang kaharian. Ito po ay tanggapin natin sa ating puso. Ano man ang maging kahinatnan, ang importante, humingi tayo ng kapatawaran. Pinalaya tayo ng Diyos sa ating kasalanan. And let us surround ourselves with supportive, caring, and loving people to inspire us to live free of guilt and shame. Doon tayo sa mga taong magpapaalala sa atin, mahal ka namin sa kabila ng ginawa mo, sa atin namang mga magulang o sa ating mga may kaibigan na nagkamali sa atin. Paramdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Lalo tigit sa panahon na ganito, na parang hindi mapatawad ng ating kapwa ang kanilang sarili. Kailangan nilang madamang may nagmamahal sa kanila. The first key victory you must win, ang sabing ganon, is over yourself. Sa ating sarili muna. Sa mga pagkakataong tulad nito, dagdagan po natin ang mga oras ng ating pananalangin. Doon lang tayo magkakaroon ng peace of mind. Mabibigyan ng direksyon ng Diyos kung anong next step na ating gagawin sa ating pakikipag-usap sa Kanya na parang malapit sa atin o itong katabi lang natin, maging matalik natin siyang kaibigan upang makasumpong po tayo ng kapatawaran. Multiply your prayer time. Divide the truth from a lie. Subtract negative influences and add God's word. Wow, napakaganda po. Nagpanibagong buhay kasama si Kristo at ibibigay niya ang karangalan sa bawat isa sa atin na makabilang sa kanyang mga nilinis, pinatawad mula sa kasalanan. Our own heart, not other men's opinion, form our true honor. Ang puso natin ang magpapakilala ng tunay na karangalan. Dahil kung doon nagro-rule ang pag-ibig ng Diyos, tumatanggap ng kapatawaran ng Diyos, may kababaang loob na lumalapit sa Diyos sa ating kapwa na nagawa natin ng kasalanan. Yun po yung tunay na karangalan. It is God who can tell who is to be honored. Kagaya ng magkakaibigan nila Daniel, because they honored God sa kanilang mga ginagawa, binigyan nila ng karangalan ng Panginoon, pinili nila ang daan ng Panginoon, then God also honored them. So the moment na pinipili natin ang daan na nais ng Panginoon para sa atin, God honors us, mga minamahal. Binibigyan niya tayo ng karangalan. Binibigyan niya tayo ng panibagong buhay. Ang sabi sa 1 Samuel 2:30, those who honor me, I will honor, ang sabi ng Panginoon. It is only when we are reconciled with God through repentance and choose to live a new life with Him, can He honor you and me. Mga minamahal, piliin natin. Do we want that God will honor us? Or do we choose to remain in the guilt that we cherish in our hearts? Free yourselves. Free ourselves. Palayain natin ang ating sarili. Patawarin natin ang ating sarili. Do better, not live bitter. And let God's love ay heal us and lead us to a new life with Him. Pagpalain po tayo ng Panginoon at mabuhay tayo ng puno ng pag-asa. Maraming salamat, Ma'am Jane. Alam niyo po, habang dinidiscuss niyo itong tungkol sa honor, tungkol sa kahihiyan, sa guilt, pagpapatawad, ang sumagi sa aking isip ay dalawang tao sa banal na kasulatan. Una, si David. Alam niyo po, nung nabuking siya, sinabi mismo sa kanya ni Prophet Nathan, yung kanyang ginawa, kinuvet niya yung asawa ng may asawa, pinapatay niya pa yung husband. Si David, nabalot po siya ng guilt, nabalot siya ng kahihiyan. At makikita natin kung paano yung guilt ay nagkaroon ng epekto sa kanyang physical well-being din. Sa kanyang mga buto, ang sabi sa Psalm, wasted away. May physical pain siya at yung strength niya parang
inuubos, parang sinisip-sip na uubos. Yan po talaga ang nagagawa kapag tayo ay nag-harbor ng yung mga guilt, yung mga shame, parang kahihiyan, mga ginawa natin na masama, na talagang, syempre minsan, nakakaubos talaga ng lakas, parang wala tayong magawang mas produktibo kapag ang isip natin ay puro guilt and shame. Pero doon po sa kanyang testimony, nakita natin yung antidote for guilt. Sa testimony ni David, ang sabi niya, "Then I acknowledge my sin." Kinilala ko ang kasalanan ko, "and you forgave the guilt of my sin." Meron po tayong Diyos na nagpapatawad, at kapag nagpatawad po siya, kinakalimutan niya yung ating mga ginawa. Hindi na inuulit-ulit pa yung mga kahihiyan na ating ginawa. Isa pa po sa naalala ko nga ay si Peter. Noong pinagkanulo niya ang Panginoon, nakita niya yung mukha ng Panginoon after niyang i-deny siya. Alam niyo po yung pag-iyak niya ng bitter, yung talagang hagulhol niyang iyak, na nagdala rin sa kanya ng repentance at change of heart. At in the long run, nakita natin kung paano dinefend ni Peter ang katotohanan. Alam niyo po, napakaganda ng pangako ng Panginoon. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Walang condemnation. Kaya po, tayo ay maaaring i-consider pa rin na may mga karangalan, honor, kahit na meron tayong dark at meron tayong nakahihiyang mga nakaraan. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan ukol sa ating naging pag-aaral, meron po kayong mga karanasan or na maaaring gusto nyo pong i-share na makapag-i-inspire, o kaya po ay nagdanais kayong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang kayo sa amin. Tumawag po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196 for our friends abroad or those outside NCR. Maaari rin kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph, o kaya po ay mag-iwan ng mensahe, komento sa ating socials, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais ng readily available, downloadable na mga Bible study guide for kids and adults, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang mensahe ng makalangit na awitin. Puso ko'y kay rami ng pinagdaanan, pagkabigo ng puso ay aking naranasan, lumbay ng damdamin aking naramdaman. Ako ngayon'y naghanap ng kasagutan. Puso ko ay lingapin mo, madama nawang pag-ibig mo. Bawat tibok ng puso'y nagsasabing, Panginoon, minamahal kita. Bukas na pagmamahal, hinahanap-hanap, nagkakilaan mo, Jesus, ang nais makamtan. O Panginoon, sa'yo ay nangusap, pag-ibig na tunay aking maramdaman. Puso ko ay lingapin mo, madama nawang
Maraming salamat po sa mensahe ng awitin na ating narinig na nagsilbing inspirasyon. Sana po ay nabuhayan ang ating mga cells at nagpaganda po ito ng inyong mood, ng inyong umaga, naglagay ng ngiti sa inyong mga mukha, naglagay ng pag-asa sa inyong mga puso. Sa pagpapatuloy po natin ng ating pag-aaral ay kadugtong pa rin po ito, continuation pa rin ito ng buhay ni Moses. Napakaganda ng buhay ni Moses. Nakita natin kung gaanong siya ay nagkaroon ng matalik na pakikipagkaibigan sa Diyos. The person God chooses and uses. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa magitan ni Moises na lingkod ng ating Panginoon. Ito ang huling bahagi sa buhay ni Moises na ating tatalakayin. Sinasabi ng banal na kasulatan ayon sa Exodo Kapitulo 4, versikulo 10 at 11, ito ang ating mababasa. Ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, ako'y hindi mahusay magsalita. Mula pa noon o kahit na mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang dila." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sino bang gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao, kundi ba akong Panginoon?" Si Moises, ayon sa kasaysayan, sa aklat ng Gawa, ang wika ay tinuro sa kanya yung mga bagay na kaalaman sa Egypt ayon sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 22. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Hebsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Subalit noong siya'y tinawag ng ating Panginoon, ang sabi niya, "Humid ang aking dila." Kaibigan, maaring tayo ay tatanggi sa nais ng Diyos na ipapagawa sa atin. Subalit hindi ka maaring manalo sa argumento laban sa Diyos na numikha ng lahat ng mga bagay. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon sa Kanya, ayon sa versikulo 11 ng Kapitulo 4 ng Exodo, sinabi sa Kanya ng Panginoon, "Sino bang gumawa ng bibig ng tao?" Ang Diyos ay nagbibigay ng abilidad, ng mga talento sa tao, at kung ating isusuko sa Diyos ang mga ito, ay gagawin ng Diyos na makapangyarihan at lalagyan niya ng kanyang kapangyarihan upang ang tao ay mangusap na ayon sa panukala ng ating Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon kay Moises, "Moises, sino bang gumawa ng iyong dila? Sino bang gumawa ng iyong bibig?" Wala kang maaring madahilan sa Diyos. Sinasabi nga ng ating Biblia, ayon sa aklat ng 1 Korinto 1:26 hanggang 31, ito ang ating mababasa. "Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, ngunit marami ang isinilang na marangal. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at inahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay
ang mga bagay na mahalaga upang walang sino man ang magmalaki sa harap ng Diyos. Kaibigan, ito yung panukala ng ating Diyos. At ang sabi pa, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ng Diyos. Kaibigan, ang sabi ng lingkod ng ating Panginoon, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Subalit ang sabi ng ating Panginoon, Moises, sino ba ang gumawa ng iyong bibig? Hindi tayo maaring manalo sa argumento sa Diyos. At kapag ka ang Diyos ay pinili ka, ang Diyos ay gagawin kang isang taong matalino upang iyong maisagawa ang panukala ng ating Panginoon. Kaya nga sa pangyayaring ito, hindi ngayon manalo sa argumento si Moises at kanyang tinanggap ang sinabi ng ating Diyos na siya'y gagawin na isang leader ng kanyang bayan upang ilabas ang kanyang bayan sa pagkaalipin sa Ehipto. At ang pangako ng ating Panginoon, kaibigan, sa Exodo 14:14, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang inyong gawin ay manahimik. Ang Diyos ang makikipaglaban. Hinarap ni Moises si Paraon, ang hari ng Egypt. Subalit kaibigan, sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya, ay nakatayo siya sa harapan ng hari ng Egypt. Sa kabila ng maraming mga salot ang nangyari, matigas pa rin ang puso ni Paraon. At nung ang ginawa ng ating Panginoon sa magitan ni Moises na ang lahat ng mga panganay sa Egypt ay nangamatay na hindi naglagay ng dugo sa kanilang doorpost, kaibigan, lahat ng mga panganay sa mga taga-Egypt ay nangamatay, kasama ang anak na panganay ng hari ng Ehipto. At dahilan sa pangyayaring ito ngayon ay pinaintulot ni Paraon na ang bayan ng Diyos ay lumabas sa Egypt. Subalit sa kanyang pag-iisip ngayon ay napagtanto na bakit pinayagan ang mga Israelita na umalis sa Egypt, kaya ngayon hinabol nila ang mga Israelita na tumatakas sa kanila. Subalit kaibigan, ginamit ng Diyos ang tungkod ni Moises. At dahilan sa ang tungkod na yon ay ginamit ng ating Diyos sa magitan ni Moises, nagkaroon ngayon ng daan sa dagat na pula. At sila'y dumaan sa dagat na pula at ayon sa mga nag-aaral nito, yung pinakamakitid na bahagi nito ay 24 kilometers. Kaibigan, pagkatapos ngayon ang bansang Israel, ang bawat isa ay nakatawid ngayon sa dagat na pula. Muling iniunat ni Moises ang kanyang kamay na hawak niyang tungkod at nagsauli ngayon ang tubig. At nang sauli ngayon ang tubig, lahat ng mga sundalo ni Paraon na merong chariot ay nangalunod. Itong pangyayaring ito, ayon sa mga nag-aaral, ito'y totoong nangyari sapagkat hanggang ngayon, sa seabed ng dagat na pula, ay merong pa ring mga chariot na nagpapatunay na ngalunod ang mga sundalo ni Paraon kasama ang kanilang mga chariot, at ang Diyos ay gumawa ng makapangyarihan sa lahat. Napakabuti ng ating Panginoon na anupat yung tungkod na yon, na tungkod ni Moises na naging tungkod ng ating Panginoon, ay ginamit din noong sila ay hindi nagkaroon ng tubig sa ilang. At sa pamamagitan ng tungkod na yon, ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng tubig na galing sa isang bato. At ang sabi ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo, ang batong yon na sumunod sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ayon sa aklat ng Korinto. Kaibigan,
makapangyarihan ng ating Diyos. Ang kailangan lang na kapag tayo ay nais ng Diyos na gamitin niya, magpasakop tayo sa Kanya, isuko natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon at ang Diyos ay gagawa ng makapangyarihan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At sa kanilang paglabas sa Egypt, kaibigan, dumaan sila sa dagat ng pula at pagkatapos dumaan sila sa ilang ng Sur. Kaibigan, walang tubig sa ilang. Pagkatapos ng ilang ng Sur, sila ngayon ay nagdaan sa sinasabing Mara, nang ibig sabihin ng Mara ay mapait. Nakita nila ang tubig sa ilalim ng puno ng kahoy ay tilagabaga ito ay napakalamig. Ang mga iba ay tumakbo na upang sila'y unang makainom sa tubig. Subalit nung kanilang inumin ang tubig, ito ay mapait. At ang bayan ng Diyos ay nagreklamo at nangusap si Moises sa ating Panginoon. At ang sabi ng ating Panginoon kay Moises, kumuha ka ng sanga ng punong kahoy at pagkatapos ilagay mo sa tubig ng Mara. At nung inilagay ngayon yung sanga ng punong kahoy ayon sa kasaysayan, ang tubig ay naging matabang, naging matamis ang tubig at nakainom ang bayan ng Diyos. Kaibigan, kapag tayo ay merong mapait na karanasan, tandaan natin ang krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon at ang ating magiging karanasan ay tatamis sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Sinasabi pa rin sa banal na kasulatan na karanasan ni Moises na ang Diyos ay nagpakita ng maraming mga milagro samantalang sila'y naglalakbay sa ilang. At ang wika nga ng Biblia, sa loob ng 40 taon ang kanilang mga pangyapak ay hindi na luma, maging ang kanilang mga damit ay hindi na luma. At tuwing umaga, maliban araw ng ikapito, ay merong mana na nauhulog at ang wika ng Biblia ayon sa aklat ng mga awit 74, versikulo 24 at 25 ang wika, angel's food, ito ay pagkain ng manghel. Subalit ipinagkaloob ng Diyos sa bansang Israel at pagkatapos na ipinakita ng Diyos ang maraming himala sa buhay ni Moises, meron siyang hiniling sa ating Panginoon ngayon sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang wika sa 33 ng Exodo, versikulo 18, sinabi ni Moises, inihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, Moises, hindi mo maaring makita ang aking mukha at ikaw ay mamamatay. Subalit ang sabi ng Panginoon, kung ating pagpapatuloy yung ating pagbasa, kanya ilalagay kita sa isang biyak na bato. At kapag ako'y magdadaan, ay tatakpan ng aking kamay ang iyong mukha. At kapag ako'y nakadaan na, aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang aking likuran. Ganun nga ang nangyari. Ipinakita ng Diyos sa kanya ang kanyang likuran ayon sa Kapitulo 33, versikulo 23, pagkatapos aking alisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod, subalit ang aking mukha ay hindi makikita. At ngayon ang ating Diyos ay nakita ni Moises ang kanyang likuran ayon sa Kapitulo 34, ating simulan sa 5 hanggang 7, ang sabi ngayon, ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at ang wika ay nagpahayag ang ating Panginoon sa kanya. Ang Panginoon siyang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin, sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, at ang wika, ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Kaya nga, ang nakita ngayon ni Moises noong kanyang nakita ang likuran ng ating Diyos, ang kaluwalhatian ng ating Diyos ngayon, ang sabi ay, God is a merciful God. Ang Diyos, ang wika, ay mahabagin. Ang Diyos mapagpatawad sa ating mga kasalanan.
ang Diyos ay pag-ibig at may katapatan ng Diyos. Sa ibang salita, ang nakita ngayon ni Moises ang likas ng ating Panginoon. At nung nakita niya ang likas ng ating Panginoon, ayon sa Kapitulo 34, versikulo 25, nung bumalik ngayon si Moises sa bansang Israel sa kanyang kampamentong wika, nakita nila ang kanyang mukha ay nagliliwanag. At ang sabi sa 35, nakita ng mga anak ni Israel na ang balat na mukha ni Moises ay nagliliwanag at muling inilagay ni Moises ang talukbong sa kanyang mukha hanggang sa sila'y makapasok upang makipag-usap sa Diyos. Kaibigan, ganito ang isang taong may karanasan sa Diyos. Yung likas ng Diyos ay makikita sa kanya sapagkat the meekest man ever live in this world, walang iba kundi si Moises. At merong pangang pangyayari sa buhay ni Moises ayon sa aklat ng Bilang, Kapitulo 12, simulan natin sa 2 hanggang 3 ang wika, at kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y nagsalita sa pamamagitan lamang ni Moises? Hindi ba nagsalita rin naman siya sa pamamagitan natin? At narinig ito ng Panginoon, ang lalaki ngang si Moises ay napakaamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Bakit naging ganito ang sabi ng Biblia? Sa halip na gumanti si Moises, nanalangin siya sa Diyos na alisin ang ketong sa kanyang mga kapatid, kay Miriam at gayon din kay Aaron. Kaibigan, ayon sa ating Biblia sa versikulo 13, at tumawag si Moises sa Panginoon at ang wika, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinapakiusap ko sa iyo. Sapagkat si Miriam ay nagkaroon ng ketong at sa pamamagitan ng ito, ng pangyayaring ito, ay si Moises nagpakita na handang magpatawad sa kanyang kapatid. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Pinili ang lalaking ito. At ang wika pa ng ating Biblia, ayon sa huling aklat na 5 aklat, nasulat ngayon ni Moises. At ang bahaging ito ayon sa mga nag-aaral sa Biblia, bagamat ito'y sinasabi na sulat ni Moises, pero ang huling bahagi ay sulat na ng kanyang successor, walang iba kundi si Josue. Ang wika ng ating Biblia noong magtatapos na ang ministry ni Moises sa lupang ito, ayon sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 34, ang wika, pagkatapos ay umakyat si Moises sa bundok ng Nebo mula sa mga kapatagan ng Moab sa taluktok ng Pisga na nasa tapat ng Jericho, at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain ng Gilead hanggang sa Dan. Kaibigan, nung bago mamatay si Moises at malapit na ngayon sila sa lupang pangako, inihingi ni Moises o iniling ni Moises sa ating Panginoon na siya ay makapasok sa lupang pangako. Pero ang sabi ng Panginoon, Moises, tama na. Hindi pinaintulot ng Diyos kay Moises dahilan sa isang pagkakamali. At ang ginawa ng ating Panginoon, inutusan si Moises na siya ay pumunta sa taduktok ng bundok ng Nebo, at doon ipinakita ng ating Diyos ang kalaparan ng lupang pangako. Hindi siya nakapasok sapagkat sinasabi ng ating Biblia, 2 lamang ang nakapasok sa mga orihinal na galing sa Egypt, si Caleb at saka si Josue. At ang sabi pa ng ating Biblia, na noong ipinakita ng ating Diyos ang lupain ng pangako kay Moises, kaibigan, versikulo 5, kaya't si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Pagkatapos na ipinakita ng ating Diyos ang lupang pangako, kaibigan, si Moises ang wika ay namatay. Versikulo 6, kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-peor, ngunit walang sinumang tao ang nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito.
At si Moises ay 120 taon gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo ni ang kanyang likas na lakas ay humina, at ang wika pinagluksa ng bayan ng Diyos si Moises sapagkat siya'y dakilang lider ng bayan ng ating Panginoon. At ang wika ng ating Biblia sa versikulo 10, at wala pang bumabangon propeta sa Israel na gaya ni Moises, na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Walang tulad niya dahil sa lahat ng mga tanda ng mga kabalaghang iniutos ng Panginoon na gawin niya sa lupain ng Hebto, kay Faraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang buong lupain. At dahil sa makapangyarihang kamay at sa dakila at akilakilabot na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel. Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, doon nagtatapos ang buhay ni Moises sa lupang ito. Siya'y inilibing ng ating Diyos. Hanggang ngayon ang wika ay hindi alam kung saan ang kanyang libingan, at walang bumangon na propeta na katulad ni Moises, kaibigan. At ang wika pa ng ating Biblia na pagkatapos na si Moises ay namatay. Ayon sa aklat ng Judas, kinuha ng Diyos si Moises, dinala sa langit, at pagkatapos nakita ngayon ng mga alagad ng ating Panginoon sa Mount of Transfiguration, si Moises, si Elijah, at ang ating Panginoon, ay silang tatlo ay nakita ng mga alagad, si Peter, James, and John, at si Moises, kaibigan, ay buhay. Nasa langit ngayon si Moises, hindi man nakapasok sa lupang pangako ng lupang Kanaan sa lupang ito, subalit siya'y dinala ng ating Diyos sa makalangit na Kanaan. At ang lahat ng mga taong maliligtas, kaibigan, ayon sa huling aklat ng ating Biblia, meron silang aawitin na aklat na ang sino man hindi maaring makaawit ng awit na ito, tangi lamang yung mga taong maliligtas. Ano ba itong awit na ito ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 15, versikulo 2 at 3? At nakita ko ang tulad sa isang dagat na kristal na may halong apoy, at ang mga dumaig sa halimaw at sa larawan nito at sa bilang ng pangalan nito na nakatayo sa tabi ng dagat na kristal na may hawak na mga alpa ng Diyos, at inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos, at ang awit ng Kordero na sinasabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kaibigan, ang awit na ito ay awit ng pagkapasya na tinanggap ang Panginoon na kanilang tagapagligtas. Tinanggap ni Moises ang hamon ng ating Panginoon, ang appointment na bilang leader ng bansang Israel. Ang awit na ito ay awit ng pananampalataya at ng pagtitiwala sa Diyos. Ang awit na ito ay awit ng pag-ibig. Ang awit na ito ay awit ng pagtatagumpay. At ang awit na ito ay awit ng deliverance o ng kaligtasan. At lahat lamang ng mga taong maliligtas ang makakaawit sa awit ni Moises. Kaibigan, ang lingkod ng Diyos sa loob ng 40 taon ay ginamit ng Diyos siya mula noong siya'y 80 anyos hanggang sa 120. Pinatnubayan ni Moises ang bayan ng Diyos, dakilang leader ng bansang Israel, na nupat kagilagilalas ang ginawa ng Diyos sa lalaking ito na naging leader, sapagkat ginawa niya ayon sa programa ng ating Panginoon. Bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi sa ating Biblia ayon sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos
na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Meron ka bang mga suliranin na bumabagabag sa iyong buhay? Ilapit natin sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo ay manalangin. Dakila at aming tagapagligtas na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito. Nakita po namin ang buhay ng inyong lingkod na si Moises. Napakadakila sapagkat dakila ang aming Diyos na tumawag sa Kanya. Dakilang Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nais ko pong ilapit sa inyo ang aking kaibigan. Meron siyang pasanin sa kanyang buhay. Marami siyang mga suliranin na kanyang kinakaharap. Subalit, walang mahirap sa aming Diyos. Lahat ay posible sapagkat siyang makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, naibulong po sa inyo ng aking kaibigan ang kanyang hamon sa buhay, ang mga suliranin. Tugunan po ang kanyang kahilingan, O Diyos, ayon po sa inyong biyaya. Bigyan po kami ng pananampalataya na nagliligtas, magtitiwala sa mga pangako ng aming Panginoon. Dakilang Diyos at palain po ang kanyang pamilya. Pagpalain dakilang Diyos ang bawat nakinig sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng aming Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, dakila ang ating Panginoon. Napakabuti niya. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos. Thank you so much, Pastor Romy. Amen. Si Moses, he is a real person na merong totoo na encounter sa totoong Diyos, sa tunay na Diyos. Yung kanila pong relasyon, nag-provide to sa kanya ng direksyon, ng guidance habang pinapangunahan niya yung bayan ng Diyos. Alam niyo, tayo rin ay maaring pangunahan, akayin ng Diyos. Maaring hindi natin siya nakikita ng mukhaan, kagaya ni Moses. Ano sabi niya? Yung likod lang yung nakita ayon dun sa talatang binasa ni Pastor. Minsan, yes, we cannot see God's face because we cannot see Him coming. But we see God's back, yung likod ng ating Diyos, because we see where He has been. At pag po titingnan natin yung mga ginawa ng Diyos sa nakalipas, hindi tayo dapat magduda sa Diyos. We should never second guess God. Sapagkat makikita natin what He has been doing all along. Alam nyo, sana po ay maging karanasan natin na mapangunahan ng Diyos sa tuwi-tuwi na yung ating mga buhay. Na kapag lilingon tayo, titingin tayo sa likuran, sa ating nakaraan, makikita natin yung leadings ng Panginoon. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan ukol sa ating naging pag-aaral, kung kayo po ay may mga paglilinaw or may pagnanais po kayo na mag-aral, magsaliksik pa ng mas malalim na banal na kasulatan, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ganun din po kung gusto niyo makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay. Ang atin po mga contact information, 0917-174-2777. 0917-174-2777 o kaya naman po ay sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Ang atin naman pong toll-free number for our friends abroad, 1-800-132-20196. Or kung mas madali para sa inyo, mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Maaari rin po kayo mag-iwan ng mensahe, komento sa atin pong Facebook page, sa ating YouTube channel, our Facebook, AWR Luzon, Philippines, our YouTube, Adventist World Radio North Philippines. At kung nagnanais po kayo ng readily available, downloadable po ng mga Bible study guide, meron tayong pang bata at pang adult, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Sa ating pong mga kaibigan na may mga prayer requests, huwag po kayong mag-atubili na ipadala dito sa tanggapan ng Tinig ng Pag-asa sapagkat meron po tayong ditong prayer team na handang samahan kayo. At higit sa lahat, meron po tayong Diyos sa langit na nakikinig sa tuwi-tuwinan sa ating mga panalangin. Siya po ay
tumutugon at siya ay nakakaalam ng pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito ni Pastor Romy, ni Ma'am Jane, muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Patuloy po kayong mag-ingat at magkita-kita po tayo muli bukas. Putting God first can be difficult. In this video, we'll explore what we can learn from Moses to help us put God first in our lives today. Now, Moses tried to save the people through his own power. It didn't work. He was banished from Egypt, and his dreams were dead. After decades of working as a shepherd in the desert, something strange happened to Moses. God called him to revive the dreams of his youth, to see the people of Israel freed from slavery. But the thing is, Moses wasn't ready. He could no longer speak properly and believed he was too old to challenge Pharaoh. He was right about that, but God told him, "Who has made man's mouth? Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall say." God told him the same he is telling us today. For Moses, putting God first meant refusing to rely on his own ability and strength. It meant putting his whole life in God's hand and accepting the call based on God's power. Because he had this not-so-confident mindset, God would be able to work through him, delivering his entire nation from slavery. Now, just like God called Moses, you too are called to put him first in your life. There's a special mission that can only be achieved if you decide to put God first in your life. It's not easy, but through the Holy Spirit, you can realize that divine strength is found only by trusting God while acknowledging your own weaknesses. Moses put God first, and his example compels us to do the same. As we return the tithe and promise, we are challenged to put God first. Are you just hearing about the Adventist Advantage for the first time? Well, the good news is that this advantage is available at any age. Researchers in California looked at men who joined the Seventh-day Adventist Church after the age of 50. After being church members for 10 years, the mortality risk for these men had fallen by up to 25%. The Adventist healthy lifestyle made the difference. Adopting a healthy lifestyle at any age is another ageless advantage. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.